Kabanata 331. Sinabi ni Jumar Yao kay Lito ang address, at agad siyang naghanda para umalis. Noon lang ay nakatawag ng atensyon niya ang eksena sa tabing kalsada. Isang purong babae na may dalang school bag sa likod ang naglalakad na nakayuko. Isang puting sasakyan na sports car ang sumugod at huminto sa tabi ng babae. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang binata na nakaistilong damit. Ran, samahan mo ako sa sine. Pinigilan niya ito at nakangiting sabi. Kumunat ang noo ng dalaga, at bakas ng pagkasuklam ang bumalatay sa magandang mukha nito. Hindi, gusto ko nang umuwi. Nakakapagod umuwi. Samahan mo akong lumabas. Pagkatapos manood ng sine, dadalhin kita sa mall para ibili ka ng mga branded na bag. Hindi pinansin ng binata ang pagtanggi ng dalaga at masungit na sabi. Matigas na sinabi ng dalaga, Master Zin, ayoko talagang pumunta. Kailangan kong bumalik para suriin ang aking takdang aralin. Jaraning, huwag mong isipin na hindi ko alam. Sinabi mo lang na ayaw mo, pero sa totoo lang, pumayag ka na sa puso mo. Gusto mong magkaroon ng romantikong buhay kasama ako. Hinawakan ng lalaki ang palso ni Jaran at pinasok siya sa kotse. Hindi ako sasama. Medyo natakot si Jaran. Nang may makita siyang dumaan, sumigaw siya, tulong. Anong tinitingin-tingin mo? Kung ayaw mong magkagulo, umalis ka na dito. Angal ng binata sa mga dumadaan. Nang makita ng mga nagdaraan ang damit at mamahaling sasakyan ng lalaki, alam nilang hindi siya ordinaryo. Bagamat nakikiramay sila sa dalaga, hindi na sila naglakas loob na magsalita at binilisan ang pag-alis. Haha, Jaran, nakita mo ba yon? Walang kwenta kang sumigaw ng malakas. Sumama ka sa akin ng masunurin. Sa wakas ay pinasok ng lalaki si Jaran sa kotse at isasara na sana ang pinto. Biglang may humawak sa pinto ng sasakyan. Sino ka? Anong gusto mo? Napatingin ang lalaki sa taong nasa harapan niya at umungol. Ngumiti si Lito. I don't want to do anything. Let her go. I won't argue with you. Wala kang pakialam sa akin. Hehe, sino ka sa tingin mo? Ang lalaki ay tumingin kay Lito ng masama, itinuro ang kanyang dibdib, at sinabing, alam mo ba kung ano ang aking apelyido? Nagkibit balikat si Lito. It's none of my business kung ano ang apelyido mo. Ikaw. Nabulunan ng lalaki at masungit na sinabi, Zin ang apelyido ko. Alam mo ba kung kanino ang pinakamalaking chain hotel sa Ninghay City? Ang pamilyang Zin. Pagkatapos sabihin iyon, pinag-cruise niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at tumingin kay Lito ng may pagmamalaki, naghihintay ng kanyang paghingi ng tawad. Natawa siya sa kanyang puso. Ngayon ay oras na para matakot. Gayunpaman, hindi tumugon si Lito. Tumingin siya ng diretso sa lalaki at nagtanong, so? Natigilan ang lalaki. Huminga siya ng malalim at malakas na sinabi, ang pangalan ko ay Jano Zin, ang magiging tagapagmana ng pamilya Zin. Kung kukuha ako ng pera mula sa aking pamilya, maaari kitang durugin hanggang mamatay. Oh, ang mura mo talaga. Ang ganda talaga ng pangalan mo. Ngumisi at nanunuya si Lito. Nanigas ang mukha ni Jano. Kinasusuklaman niya ito kapag banibiro ng mga tao ang kanyang pangalan. Ito ang kanyang kahinaan. Boy, hinahanap mo ba si kamatayan? Nagalit si Jano at sinuntok si Lito. Anyway, marami siyang pera sa kanyang pamilya, kaya hindi siya nag-alala na magkagulo. Kung may aksidenteng nangyari, malulutas niya ito ng kaunting pera. Hindi nag-aksaya si Lito ng kanyang oras sa ganitong uri ng gulay. Sinipa niya ito at tinamaan sa dibdib. Gayunpaman, ito ay isang ordinaryong tao, at hindi siya nakagawa ng anumang malalaking krimen. Nag-iwan siya ng kaunting lakas sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit lumipad lamang si Jano at hindi nasaktan ang kanyang mahahalagang bahagi. Malakas na bumagsak si Jano sa lupa. Kahit na si Lito ay hindi gumamit ng labis na lakas, sapat na para sa kanya na uminom ng isang kaldero ng alak. Parang nalaglag ang buong pagkatao niya. How dare you hit me? Pagod ka na bang mabuhay? Umungol si Jano, ngunit hindi siya walang alam. Dahil alam niyang hindi siya kalaban ng kabilang partido, kinuha niya ang kanyang cellphone. Naghahanap ka ba ng katulong? Sige, bilasan mo, may gagawin ako. Masayang sabi ni Lito. Nang si Jano ay tumatawag, tumingin si Lito sa batang babae sa kotse at sinabing, lumabas ka. Pinunasan ni Hiran ang kanyang mga luha sa hinaing. Malungkot niyang tiningnan si Lito, tinitiyak na wala itong malisyosong intensyon. Pagkatapos ay lumabas siya ng kotse. Sa oras na ito, natapos na ni Jano ang kanyang tawag sa telepono. Tinuro niya si Lito at minisyon, Brat, tapos ka na. Siguradong ma-disable ka ngayon. Hindi mapakali si Lito na bigyang pansin siya at pinayagan siyang tumalon ng ligaw.
Hinatak ni Jaran ang manggas ni Lito at bumulong, well. Kuya, let's go. Mayaman at makapangyarihan ang pamilya niya, kaya hindi natin kayang masaktan siya. Nakakatakot ako na darating sila mamaya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, ang kanyang mga tampok sa mukha ay maislan, at ang kanyang balat ay maputi at malinis. Kamukhang kamukha niya si Chenner. Agad na nagkaroon ng uri ng pagmamahal si Lito para sa kanya. Ngumiti siya ng malumanay at sinabing, don't worry, it's okay. Kung aalis siya ng ganito, darating si Jano na naghahanap ng gulo sa babae. Ayaw ni Lito na mag-iwan ng anumang problema sa hinaharap. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Jaran. Kumunat ang noo niya at naramdaman na masyadong alam ni Lito ang sarili. Kung tutuusin sa kanyang hitsura, isa lamang siyang ordinaryong tao. Paano niya makakalaban ang mayaman at makapangyarihang si Jano? Hindi pa rin siya sumuko at buong pananabik na hinimok siya, to be honest, let's go. Baka huli na pagdating nila. Hindi ako aalis. Kung natatakot ka, umuwi ka muna. Umiling si Lito, matatag ang kanyang tono. Ipinadyak ni Jaran ang kanyang mga paa sa galit, ngunit nahihiya siyang umalis. Pagkatapos ng lahat, si Lito ay nagalit kay Jano para sa kanyang kapakanan. Sa sandaling ito, ang tatlong nangingibabaw na itim na sasakyan ay tumakbo at huminto sa tabi nila. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang lumabas sa sasakyan na nakasuot ng mahigpit. Medyo nakakatakot ang momentum nila. Magalang silang nasa harap ng pintuan ng unang sasakyan. Bumukas ang pinto at isang figure ang lumabas sa sasakyan. Babae pala. Siya ay hindi hihigit sa 23 o 24 na taong gulang. Ang kanyang magandang mukha ay marangal, at ang kanyang matangkad at manipis na figure ay nakasuot ng windbreaker, na may maayos na nakapusod. Napaka-elegante niyang tingnan. Pinsan. Tinakpin ni Jano ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay at agad silang tinanggap. Tumango ang horsetail girl. Sinulyapan niya si Lito at tinanong si Jano, sinaktan ka ba niya? Oo, masyadong mayabang ang lalaking ito. Ate, hindi mo siya matitiis. Mabangis na sabi ni Jano. What do you think, brat? Are you scared? Kung luluhod ka at magmakaawa sa akin ngayon, baka mabait ako para pakawalan ka. Sa suporta ng kanyang pinsan, itinuwid ni Jano ang kanyang likod at sinabing may pagmamalaki na mukha. Tinuro niya ang kanyang mukha at lumapit kay Lito. Naglalakas loob ka pa bang suntukin ako ngayon? Tara, hampasin mo ako. Tinaas ni Lito ang kanyang kilay at itinaas ang kanyang kamay para sampelan siya. Pak! Isang malutong na sampal ang bumulaga kay Jano. You hit me. Not to mention Jano, even the ponytailed girl ay natigilan din. Agad na lumitaw ang hindi magandang ekspresyon sa mukha niya. Hoy, napakalayo mo. Ang horsetail girl ay tumingin kay Lito at nakasimangot. Alam niya kung anong klaseng tao ang pinsan niya. Dapat siya ang unang nanggugulo. Noong una, wala siyang balak na masyadong mag-alala. Gayunpaman, ngayong nakatayo na siya rito, ang brat na iyon ay naglakas loob pa ring saktan si Jano. Katumbas ito ng paghampas sa mukha niya. Sobra. Ang mga sulok ng labi ni Lito ay gamulong sa isang ngisi. Ayaw ng babae, at muntik na siyang kunin ng pinsan mo ng pilit. Hindi ba't sobra-sobra na ang pagsampal ko sa kanya? Malamig na sabi ng horsetail girl, kahit gusto mo siyang turuan ng leksyon, hindi mo naman ito turn. Sino ka sa tingin mo? Humihingi ka agad ng tawad, at hahayaan kong lumipas ang nakaraan. Ang malamig na tingin ng nakapusod na babae ay nakatuon kay Lito, puno ng pagbabanta. Kasabay nito, mabilis ding kumilos ang mahigit 12 lalaking nakaitim at pinalibutan si Lito ng dikit-dikit. Kabanata 332. Nagtago sa likod ni Lito, nanginginig sa takot si Jaran at nagmakaawa, pakiusap, humingi ng tawad sa kanya. Makakaalis na tayo. Sinulyapan ni Lito ang horsetail girl at mahinang sinabi, wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Nadurog ang puso ni Jaran. Ito ang wakas. Ang kabilang partido ay dapat naganap na galit. Sure enough, ngumuso ang horsetail girl. Hindi ka marunong magpahalaga ng pabor. Pagkatapos, ikinaway niya ang kanyang kamay sa lalaking nakaitim. Turuan mo siya ng leksyon. Oo, miss. Ang mga lalaking nakaitim ay sabay-sabay na sumagot at sabay-sabay na inatake si Lito. Ang iba ay nagtaas ng paa, ang iba naman ay sumuntok. Biglang naging tense ang atmosphere. Sa hindi kalayuan, bumantong hininga ang lahat ng mga nanunood. Sa ganoong sitwasyon, kahit may pakpak siya, mahihirapan siyang makatakas. Siguradong bugbugin ang binata. Sa kabilang panig, ipinakita ni Jano ang isang masayang ngiti. Lihim siyang natuwa, anak, ito ang resulta ng pag-provoke mo sa akin.
Gayunpaman, kalmado ang ekspresyon ni Lito. Nang sumugod ang unang kamao, diretsyong hinawakan niya ito at ibinato ng malakas. Isang lalaking nakaitim ang lumipad palabas na parang isang bag ng basura at nataman ang marangyang sports car ni Jano, na nag-iwan ng hukay sa hood ng makina. Pagkatapos, dumating ang pangalawang sipa. Naunang dumating si Lito at sinipa siya. Sa ganitong paraan, sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga nakapaligid na lalaking nakaitim ay nakahiga kung saan-saan, lahat ay sumisigaw at umuungol. Natulala si Jano na parang stalker. Napakalawak ng kanyang bibig na kasya ang isang itlog. Hindi niya pinangarap na ang kakayahan ng lalaking ito ay magiging napakabuti. Bagamat nanatiling kalmado ang horsetail girl, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. She sneered and said, "I didn't expect you to have some skills. No wonder sobrang yabang mo." Pero, unfortunately, hinubad niya ang coat niya. Masikip ang damit sa loob at mainit ang kanyang figure. Sa isang malakas na panunuya at panghahamak sa gilid ng kanyang bibig, itinapon ng dalaga ang kanyang windbreaker at ngumisi. Sa kasamaang palad, hindi ka katugma sa akin. Talaga. Paano kung ako ang manalo? Natatawa si Lito. Umiling ang dalaga. Hindi ka mananalo. Ibinaba ni Lito ang kanyang mga labi. Do you dare to make a bet with me? Kumunat ang noo ng horsetail girl at curious na tanong, pusta sa ano? Napangiti si Lito ng palihim. Kapag natalo ako, pwede mo akong parusahan ng kusa. Wala akong reklamo, pero kung manalo ako. So what if manalo ako? Nakataas ang kilay ng horsetail girl, at malamig pa rin ang mga mata. Pag nanalo ako, hahalikan mo ako, at kabaligtaran sila. Nakangiting sabi ni Lito. Ang horsetail girl ay hindi nagatubili. Agad siyang tumango at confident na sinabi, "Okay, I promise you." Tiwala siya na hinding-hindi siya matatalo. Nag-set up silang dalawa ng formation, at biglang naging tense ang atmosphere. Nanlamig ang mga mata ng horsetail girl. Nagkusa siyang suntukin si Lito sa mukha. Sa tabi niya, matagumpay na ngumiti si Jano at sinabing, "Ang walang alam. Ang pinsan ko ay isang sikat na martial arts master. Nakapasok na siya sa inner strength. How dare she make a bet with her?" Siguradong pagod na siyang mabuhay. Nang marinig ito, si Jaran, na nasa hindi kalayuan, ay natakot kaya namutla ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Lito na may nag-aalalang mga mata. Habang nagsasalita, itinagilid ni Lito ang kanyang ulo at umiwas ng suntok mula sa horsetail girl. Ang nakapusod na babae ay agad na gumawa ng isang pabilog na sipa, na nagdala ng malakas na hangin, na medyo kahanga-hanga. Hinawakan ni Lito ang kanyang guya at nakangiting sinabi, "Beauty, napakapayat ng mga binti mo. Ito ba ay para pahalagahan ko?" Kasuklam-suklam. Namula ang mukha ng horsetail girl at galit na nagmura. Sa sobrang galit niya ay muntik na siyang mahimatay. Binitawan siya ni Lito, ngunit hindi sumuko ang horsetail girl. Naglunsad siya ng isa pang pag-atake, na ang bawat isa ay walang awa. Halata namang naiirite siya. Iniunat ni Lito ang kanyang palad at marahang tinapik ang kanyang dibdib. Ah! Sigaw ng dalaga, at isang malakas na puwersa ang bumalot sa kanyang buong katawan, kaya napilitan siyang umatras. Ano ang nangyayari? Nagulat at nagalit ang dalaga, diretsyong nakatingin kay Lito. Well, don't stare at me. Halata naman ang resulta. You are no match for me. Pagmamalaki ni Lito. Sa isang iglap, namula ang mga mata ng dalaga at nakaramdam siya ng sobrang mali. Una, siya ay may marangal na katayuan. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na natukso siya ng isang lalaki. Pangalawa, palagi siyang mayabang at ayaw umamin ng pagkatalo. Sa pagkakataong ito, napakadali niyang natalo. Bukod, natulala si Lito. Pinunasan niya ang ilong niya at sinabing, "Boring lang. Bakit ka umiiyak? At worst, hindi ako papayag na halikan mo ako. Tumahimik ka." Naikuyom ng horsetail girl ang kanyang mga kamao at sinigawan siya. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Natahimik siya at kinuha ang telepono. "Hello, Tio Yao." Isang boses ang nanggaling sa telepono. "Miss Elder, nasaan ka na? Darating ang kaibigan ni Elder Lee. Bumalik ka kaagad." "Tito Yao, nabuli ako." Malungkot na sabi ng horsetail girl. "Ano? May nangahas namang bully sa iyo sa Ning City. Pagod na ba siyang mabuhay? Asan ka na? Pupunta ako kaagad." Sinabi sa kanya ng dalaga ang address. Wala pang 10 minuto, isang sasakyan ang humaharurot. Bumaba si Jumar Yao mula sa kotse. "Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na ay bully ang mahal na apo ni Elder Lee sa Ning City." Nagmura siya habang naglalakad. "Tito Yao, siya po." Itinuro ng horsetail girl si Lito at galit na sinabi.
Tumingin si Jumar sa direksyon ng kanyang daliri at natigilan nang makita niyang si Lito iyon. Lito. Medyo nagulat din si Lito. Hindi niya inaasahan na ang dilag na ito na nakapusod ay apo ni Elder Yi. Tumango siya at sinabi sa hindi mapagkumbaba o mapagmataas na tono, Mr. Yao, kumusta si Elder Yi ngayon? Not bad. I've been talking about you and waiting for you to go over. Magalang ang ugali ni Jumar. Nang makita ang 180 degrees na ugali ni Jumar, natigilan ang horsetail girl at nagtanong, Tito Yao, magkakilala ba kayo? Tumango si Jumar. Ito ang kagalang-galang na panauhin na sasalubungin ni Elder Yi ngayon. Hindi makapaniwalang tumingin kay Lito ang horsetail girl. Siya. Anong karapatan niya para maging marangal na panauhin ng pamilya Yi? First Miss, huwag kang magsalita ng kalokohan. Mabilis siyang pinigilan ni Jumar. Mr. Argel is a very respected guest of Elder Yi. First Miss must also respect him. Otherwise, kapag nalaman ito ni Elder Yi, tiyak na parurusahan ka niya. Baka sa mukha ng horsetail girl ang hindi pagpayag. Pinandilatan niya si Lito at ngumuso. Sa oras na ito, maluwag na sinabi ni Lito, dahil narito ang mga matatanda, hindi ba dapat nating lutisin ang problema ni Jano? Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Jano at agad siyang nagpawisan ng malamig. Sinabi ni Lito kay Jumar ang nangyari. Si Jumar ay tumingin kay Jano na may kasalanan. Ano pa ang hinihintay mo? Humingi ng tawad sa batang babae. Kahit na si Jumar ay hindi maituturing na tunay na elder ng pamilya Yi, siya ay lubos na pinahahalagahan ni Elder Yi at may mahalagang papel sa pamilya Yi. Ang mga kabataang miyembro ng pamilya Yi ay iginagalang siya. Sorry. Hindi nang ahas si Jano na suwayan si Jumar at humingi ng tawad kay Jaran bilang kahihiyan. Nilaybot ni Jaran ang kanyang mga mata sa kanya at hindi siya pinansin. Sa halip, lumapit siya kay Lito. Kuya Lito, salamat sa araw na ito. My name is Jaran Ning. If you don't mind, can you give me your contact information? I'll give you my thanks another day. Magiliw na ngumiti si Lito at sinabing, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Gayunpaman, sinabi pa rin niya sa kanya ang kanyang numero ng telepono dahil ayaw niya itong pabayaan, bagamat maaaring hindi na sila magkita muli sa hinaharap. Kabanata 333. Pagkaalis ni Jaran, sumakay si Lito sa kotse ng pamilya Yi at pumunta sa pamilya Yi kasama si Jumar. Habang nasa daan, sinabi ni Jumar kay Lito na ang pangalan ng babaeng nakapusod ay Mingyi. Siya ang panganay na apo ni Elder Yi at gayon din ang kanyang perlas. Tumango si Lito at hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Ang kotse ay nagmaneho hanggang sa isang parke sa sentro ng lungsod. Mula sa labas, ang lugar ng tirahan ay natatakpan ng isang mataas na pader, at walang espesyal na makikita. Gayunpaman, nang pumasok sila sa gate na binabantayan ng husto, nakita nila ang isang malaking lugar ng mga berdeng puno sa loob. Ito ay tulad ng isang maliit na kagubatan, kahit na isang lawa at isang golf course. Kaunti lang ang mga hiwalay na bilya na nakatago sa hardin. Mahirap isipin na may ganoong lugar sa gitna ng lungsod, na tinatawag na paraiso. Ang parke na ito ay kabilang sa pamilya Yi. Nakatira sila sa pamilya Yi at hindi ibinebenta sa labas ng mundo. Ipinakilala ni Jumar ang sasakyan kay Lito habang nagmamaneho ito. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang sasakyan sa pinakamalalim na bahagi ng parke, na siyang pinakamataas na klaseng bilya kung saan nakatira si Elder Yi. Hinakay ni Jumar si Lito papasok sa bilya at pumunta sa hardin sa likod. Sa oras na ito, sumisikat ang araw. Nakatayo si Elder Yi sa damuhan, malayang sumusuntok. Nang makita niya si Lito, agad siyang huminto at nakangiting sinabi, Lito, nandito ka na. Tumango si Lito. Magsasalita pa sana siya, isang figure ang tumakbo mula sa kanyang likuran papunta sa gilid ni Elder Yi. Lolo. Hinawakan ni Mim ang braso ni Elder Yi at pinagalitan siya, hindi ba sabi mo masama ang pakiramdam mo? Bakit hindi ka magpahinga sa kwarto? Tinapik ni Elder Yi ang kamay ni Mim at tumingin kay Lito. Girl, may ipapakilala ako sayo. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Lito. There's no need to introduce him. Ngayon lang natin siya nakita. Pinandilatan ni Mim si Lito at malungkot na sinabi. Oh, nakita mo na ba siya dati? Medyo nagulat si Elder Yi at nalilitong tumingin kay Lito. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at awkward na ngumiti. Hindi ko lang siya nakikilala, inatake ko rin siya. Kumunat ang noo ni Elder Yi. Natural na alam niya ang ugali ng kanyang apo at alam niyang hindi ito papayag na aminin ang pagkatalo. Then, she scolded, Girl, you don't have to say. Dapat ikaw ang unang gumawa ng gulo.
Humingi ng tawad kay Lito dali. Bakit ako hihingi ng tawad? Siya ang dapat humingi ng tawad, siya. Gusto niyang sabihin na sinamantala niya ito, ngunit naramdaman ni Mim na mahirap sabihin ito, kaya tumigil siya. Sasawayin na sana siya ni Elder Yi nang iwagayway ni Lito ang kanyang kamay. Forget it. There's no need to apologize. I don't take it to heart. Let's get down to business first. Damang-dama ko muna ang palso mo. Nakangiting sabi ni Lito. Well, salamat. Umupo si Elder Yi at iniunat ang kanyang kamay. Sa katunayan, alam ni Lito kung nasaan ang sakit ni Elder Yi sa sandaling tumingin siya sa paligid, ngunit upang matiyak na tama ito, maingat niyang dinama ang kanyang palso. Tiningnan ni Mim si Lito nang may panghahamak. Hindi siya naniniwala na mapapagaling ni Lito ang sakit. Malamang, niloko niya ang kanyang lolo. Pagkaraan ng 10 minuto, iminulat ni Lito ang kanyang mga mata at mukhang seryoso. What's wrong? Nasa masama ba akong sitwasyon? Nadurog ang puso ni Elder Yi nang makita niya ang ekspresyon ni Lito. Umiling si Lito. I told you before that you have 3 months to live. It seems that I'm too optimistic. I want to ask you, have you practiced any cultivation methods in the past 2 days? Isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Elder Yi. Tumingin siya kay Lito at nagtanong, paano mo nalaman? Nag-practice lang siya ng isang set ng family martial arts kahapon, ngunit walang nakakaalam. Hindi niya inaasahan na tama si Lito. Sayang. Napabuntong hininga si Lito. Kasalanan ko kung hindi kita binalaan na ang iyong sakit ay sanhi ng hanay ng mga pamamaraan ng paglilinang na ito. Ang iyong mga panloob na organo ay ganap na nasira, at maaari kang mamatay anumang oras. Kung hindi ka nakatanggap ng anumang paggamot, ikaw ay mamamatay sa loob ng 7 araw. Napakalma ng kanyang mga salita, ngunit talagang nagbigay ito ng suntok sa mga taong naruroon. Nagbago ang mukha ni Elder Yi at tumahimik siya. Ang mukha ni Mim ay puno ng galit, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng galit. Kalokohan. Sabi ng doktor, kahit ilang buwan lang mabubuhay ang lolo ko. Bakit 7 araw na lang ang natitira para sa iyo? Huwag mo akong takutin. Oo, Lito, bakit hindi mo ito kumpirmahin muli? Nahirapan ding tanggapin si Jumar. Sa madaling salita, mapapalakas ng isang martial artist ang kanyang katawan kapag nag-ensayo siya ng martial arts. Hindi pa niya narinig na ang martial arts ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan. Sa ganitong paraan, nagsimula siyang magduda sa mga kasanayan ni Lito sa medisina. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Bawat salita na sinabi ko ay totoo. Umiling si Lito, ang kanyang tono ay kalmado gaya ng dati. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang lumakad. May kabuuang 3 lalaki at isang babae. Kasama rin sa kanila si Jano. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang babae. Nakasuot sila ng mag-agarang damit at may kakaibang ugali. Sila ang mga magulang ni Jano. Ang natitira ay isang matandang lalaki na may kulay abong buhok at mahabang berdeng damit. May dala siyang medicine chest at mukhang immortal. Tay, ito ba si Lito na sinasabi mo? Ang nasa katanghaliang gulang na maharlikang ginang ay sumulyap kay Lito at hindi maiwasang tumingin sa kanya. Si Elder Yi ay may 2 anak na lalaki at isang anak na babae. Ang marangal na babaeng ito ay ang bunsong anak ni Elder Yi, ang tiyahin ni Mim na si Rosalie. He's so young? How good can his medical skills? I'm afraid he's not a liar. Ang nagsalita ay ang asawa ni Rosalie, si Zenito. Kanina pa lang, sinabi na ni Jano sa kanyang mga magulang na siya ay binugbog. Kaya naman, sina Rosalie at Zenito ay ibinato ang mapang asar na sulyap kay Lito nang dumating sila. Dad, ngayon ko lang narinig. This guy even cursed that you can't live more than 7 days. Nakikita kong namumula ang mukha mo, at hindi naman masyadong seryoso. Nag-e-exaggerate lang siya. Galit na galit si Rosalie at patuloy na tinapakan si Lito. I told you to bully my precious son. Pahihirapan kita. Sa isang tabi, si Jano ay tumatawa. Haha, brat, ang yabang mo kanina, at malapit ka nang magkagulo. Kumunat ang noo ni Lito at naramdaman na tila sinasadya siya ng mag-asawa. Baka sa gilid ng bibig niya ang pagbibiro. Sinulyapan niya ang mga ito at nakangiting sinabi, dahil nagdududa kayo sa aking kakayahan sa medisina, mapatunayan ko ito sa inyo. Pinag-cross ni Rosalie ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib na may hitsura ng panghahamak. How to prove it? Wala naman kaming sakit. Hindi, may sakit ka. Napangiti ang mga labi ni Lito. Itinuro niya ang ibabang bahagi ng tiyan nito at sinabing, ang posisyon ng 3 daliri sa ibaba ng pusod. Anong biro? Ngumisi si Rosalie.
Upang sampilan si Lito sa mukha, inabot niya at pinindot ang posisyon. Gayunpaman, nang pinindot niya ito, bigla siyang nakaramdam ng putok ng pamamaga. Aray! Nagbago ang mukha niya at napasigaw siya sa sakit. Natigilan siya at tumingin kay Lito. Anong nangyayari sa akin? Hehe, may sakit ka ba sa lower abdomen mo kanina? Madalas kang mababa ang lagnat. Wala kang ganang kumain, at sobrang abnormal ng regla mo. Tanong ni Lito. Sa tanong na ito, biglang namutla ang mukha ni Rosalie, at paulit-ulit siyang tumango. Oo, anong nangyari sa akin? Sabihin mo dali. Ngumisi si Lito. Di ba sabi mo sinungaling ako? Bakit mo ako tinatanong? Hindi, iyon. Dr. Argel, pasensya na. Pakiusap, sabihin mo sa akin dali. Agad na nagbago ang ugali ni Rosalie. Kung tutuusin, may kinalaman ito sa kanyang kalusugan, kaya hindi siya naglakas loob na magbiro. Tumingin siya kay Lito na may nagsusumamong ekspresyon. Kabanata 334. Well, let me tell you, you have a very serious cervical disease. Kung hindi mo ito magamot ng mabilis at patuloy na lumala, ito ay malamang na maging congenital disease. Seryosong sabi ni Lito. Kalokohan. I've always pay attention to that aspect of health. And everything was normal nung first half of the year's physical examination. Paano ba naman kasi biglang nagkaroon ng cervical disease? Galit na sigaw ni Rosalie. Sa oras na ito, iniyuko ni Zenito ang kanyang ulo at medyo hindi natural. Kung ganoon ay tanungin mo siya, ang iyong asawa. Tinuro ni Lito si Zenito at binato siya ng daliri. He's infected with at least 3 kinds of blood cells, pero lalaki siya, kaya hindi halata ang performance niya. Ano ba? Ikaw kasi. Zenito. Hindi pa ako tapos sayo. Puno ng luha ang mukha ni Rosalie, at direktang nataman niya si Zenito sa paghagis. Nataman si Zenito sa mukha, pero nagawa pa rin niyang sabihin, kalokohan ang sinasabi ng lalaking ito. Huwag kang maniwala sa kanya. Inosente ako. Sa pagkakataong ito, may tumunog na cellphone. Mula iyon sa bulsa ni Zenito. Nagbago ang mukha ni Zenito. Nang malapit na niyang ibaba ang tawag, kinuha ni Rosalie ang kanyang telepono. Pinindot niya ang speaker button, at agad na bumungad ang boses ng isang maselang babae, "Mahal, kasama mo pa ba ang nanay mong tigre? Di ba sabi mo hindi ka man lang interesado sa babaeng mukhang dilaw?" Nang marinig ito, lumungkot ang mukha ni Rosalie. At mas lalong namutla ang mukha niya sa sinabi niya sa kabilang dulo ng telepono. "Mahal, nandito ka ba ngayong gabi? Kamakailan lang, may natutunan akong bagong poster eh. Siguradong mas exciting ito kaysa dati. Mas exciting ito kaysa sa boring mong matandang dilaw ang mukha." Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, ibinaba na ni Rosalie ang kanyang telepono. "Zenito, wala akong pakialam sayo. Kung hindi dahil sa akin, sino ka sa tingin mo? How dare you steal from me behind my back?" Sa sobrang galit ni Rosalie ay halos mabaliw siya. Para siyang baliw na babaeng tigre, nangungulit kay Zenito at nagtantrum sa mukha niya. Sa isang kisap mata, napuno na ng dugo ang mukha ni Zenito. Sa sobrang galit niya ay pinagalitan niya, "Ikaw babaeng tigre, bulag talaga ako para pakasalan ka. Alisin mo ang walang kwentang bagay na ito. Huwag mong ipahiya ang sarili mo dito." Saway ni Eldery. Sa sobrang galit niya ay tumaas at bumagsak ang dibdib niya. Agad namang komendat si Jumar sa kanyang mga tauhan at kinaladkad si Zenito at inihagis siya palabas. Napabuntong hininga si Eldery at sinabing, "Lito, ikinalulungkot ko talaga na makita mo ang gayong iskandalo sa pamilya." Kasabay nito, hindi na niya pinagdudahan ang kakayahan ni Lito sa medikal at sinabing, "Munting kaibigan, ayon sa sinabi mo, mailigtas mo ba ang buhay ko?" "Oo." Tumango si Lito. Sa kabilang banda, kahit na si Mim ay labis na naiinis kay Lito, natuwa rin siya nang marinig niya ang kanyang tono ng katiyakan. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Lito ay muling nagulat sa lahat. "Gayunpaman, kailangan kong singilin ang bayad para sa aking paggamot." Paulit-ulit na tumango si Eldery. "Don't worry about that. Hanggat kaya mo pang gamutin ang sakit ko, marami kang pera." Ngumiti si Lito. "Ang gusto ko ay hindi maliit na halaga." Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Mim. Nagkaroon lang siya ng magandang impresyon kay Lito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kay Amen ito. Ang kanyang impresyon sa kanya ay agad na bumaba sa ilalim. "Haha, sa tingin mo ba hindi namin kayang bayaran ang treatment fee sa status namin sa Jiangnan City?" Hindi napigilan ni Mim na mapamura sa kanya. "Ganun ba?" Puno ng pangungutya ang bibig ni Lito. "Paano kung gusto ko ng 500 million? Ano? Ang dami mong sinabi.
Pagkasabi niya noon ay natigilan ang lahat at akala nila mali ang narinig. 500 milyon. Ngumiti si Mim, inikot ang kanyang mga mata, at masungit na sinabi, alam mo ba kung magkano ang 500 milyon? May ideya ka ba tungkol sa numerong ito? Sobra na. Maging si Elderly ay nagulat. Hindi niya inaasahan na hihingi si Lito ng ganoon kalaking pera. Wala pa siyang narinig na bayad na 500 milyon. Kahit na naniniwala siya sa mga medikal na kasanayan ni Lito, nakaramdam pa rin siya ng kaunting hindi komportable at hindi sigurado sa kanyang pagkatao. Dad, I think this guy is really poor. May kakayahan ba siyang pagalingin ka? Humingi siya ng 500 milyon. Anong klaseng mabuting tao kaya siya? Sa tabi niya, sabi ni Rosalie sa kakaibang tono. Labis niyang kinasusuklaman si Lito sa kanyang puso. Kasalanan niya ang lahat sa pagiging madaldal niya kaya nawalan siya ng mukha sa harap ng maraming tao. Sa oras na ito, ang matandang nakasuot ng sayan, na matagal nang hindi nagsasalita, ay umiling at bumantong hininga habang hinahaplos ang kanyang balbas. I'm sorry, but as a doctor, my eyes is full of money and fame. Hiyang-hiya talaga ako sa mga ninuno ko. Halatang kinukutya niya si Lito. Sino ito? Tumingin si Elderly sa matanda at nagtanong. Lumapit si Rosalie at malakas na sinabi, Itay, ito ang matandang magic doctor na inimbitahan ko mula sa East China Sea. Bobby, para maimbitahan siyang magpagamot, mahigit 10 beses na akong nakapunta sa East China Sea. Nagmamadali siyang sumulong para humingi ng kredito. Ngayon lang, gumawa ng kalokohan ang kanyang pamilya sa harap ni Elderly. Ngayon, kailangan niyang humanap ng paraan para makabawi. Kung hindi, mas kakaunting ari-arian ang mawawala sa kanya sa hinaharap. Ikaw si Mr. Bobby, kilala bilang dakilang doktor ng East China Sea. Nagtataka namang tumingin si Jumar sa matanda. Ilang beses na siyang nagpadala ng mga tao sa East China Sea para lang anyayahan itong doktor na gumagawa ng milagro, ngunit kailangan ni Bobby na lumabas para sa isang bagay. Ako ito. Yumuko si Bobby na nakahalukip-kip ang dalawang kamay sa harap. Mukha siyang magalang, pero puno ng pride ang mukha niya. Great! With great Dr. Bobby here, dapat gumaling ang sakit ni Lolo. Masayang sabi ni Mim. Masayang pinalakpakan ni Mim ang kanyang mga kamay. Muli niyang sinulyapan si Lito at sinabing masama, mas mahusay na doktor si Bobby dito, wala kang gagawin dito. Kung gusto mong kumita ng 500 milyon, mangyaring pumunta sa bahay ng iba. Bagamat mayaman ang pamilya namin, hindi kami mga walang alam. Medyo napahiya din si Elderly. Pagkatapos ng lahat, ayon sa kanyang katanyagan, si Lito ay hindi pa nakarinig tungkol sa kanya, habang si Bobby ay sikat sa buong bansa. Higit sa lahat, nais ni Lito na mag-alok ng 500 milyon. Lito, hayaan mo akong magpakita sa iyo sa paligid. Nagkatinginan sina Jumar at Elderly at agad na nagkaintindihan. Tumawa si Lito. Wala siyang tiwala sa akin. Gusto niyang tanggalin ko siya at hayaang gamutin siya ni Bobby. Ngumisi siya. Elderly, with all due respect, ako lang ang makakapagligtas sa iyo sa buong estado. Ignorante na anak, ang yabang mo. Ngumuso si Bobby. Bueno, dahil bata ka at mangmang, ngayon, ako ang magiging Panginoon mo at tuturuan kita kung ano ang mga kasanayang medikal. Naglabas si Bobby ng gintong sinulid at pinitik ang kanyang daliri. Ang ginintoang sinulid ay lumipad palabas na parang nabubuhay at pumulupot sa pulso ni Elderly. Ang sinuspinde na silk pulse diagnosis. Tinakpin ni Mim ang kanyang bibig at hindi makapaniwalang sinabi, nakita ko lang ito sa mga medikal na libro. Nawala na daw. Haha, it's no exaggeration to say that there are not more than 3 people in the whole country who can do this move, and I am one of them. Kinuha ni Bobby ang pulso gamit ang isang kamay at hinaplos ang kanyang balbas gamit ang isa, na may pagmamalaki na sinabi. P. Pumikit siya at saglit na tumingin sa pasyente. Kumunat ang noo niya at saka muling tumango. It's a heart-wrenching lesson. Don't worry, kaya ko itong gamutin. Kinuha ni Bobby ang needle bag, hiniling kay Elderly na tanggalin ang kanyang coat at umupo sa upuan. Mag-ingat ka, binata. Hindi itinuturo sa mga tagalabas ang pamamaraan ng karayom. Maswerte ka na makita ito ngayon. Sinulyapan niya si Lito na para bang binibigyan siya ng kawang gawa. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik si Lito. Kailangan niyang aminin na talagang may kakayahan si Bobby. Gayunpaman, kumpara sa siyam na scrolls ng Yin at Yang, na itinuro sa kanya ng kanyang master, ang kanyang mga kasanayan ay tulad ng isang patak ng tubig at isang malawak na dagat. Matapos maglagay ng ilang karayom si Bobby, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lito. Stop it. Hindi magagamit ni Elderly ang plum blossom needle.
Papatayin mo siya. Galit na sigaw niya. Kabanata 335. Boy, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ililigtas ko siya. Sigaw ni Bobby. Gayunpaman, medyo nagulat siya. Hindi ko inaasahan na malalaman mo ang Plum Blossom Needle. You're quite knowledgeable. Pinandilatan ni Mim si Lito at masungit na sinabi, pwede bang tumigil ka na sa paggawa ng gulo? Hindi ka kasing galing ng Magic Dr. Bobby, kaya dapat pakiramdam mo ay hindi patas. Ngunit ito ay may kaugnayan sa kalusugan ng aking lolo. Mangyaring umalis. Umiling si Lito. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, aalis na ako. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at naglakad palabas. Sumunod naman agad si Jumar. Lito, huwag kang magalit. First miss is. Huminto si Lito at tumingin kay Jumar. Ngumisi siya at sinabing, hindi mo na ako kailangang sundan. Mas mabuting bumalik ka at makita si Elder E. Magsusuka siya ng dugo in less than 5 minutes. Makalipas ang 10 minuto, mabibigo na ang internal organs niya at wala ng gamot na magpapagaling sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Jumar. Malinaw, hindi siya naniwala sa mga salita ni Lito. Naroon ang reputasyon ni Bobby. Okay lang na hindi niya mapagaling ang sakit, pero paano niya ito mapapatay? Umiling siya. Siguradong nagseselo si Lito sa mga medikal na kakayahan ni Bobby, kaya sinasadya niyang pinalaki ang kanyang mga salita. Sige, maupo ka at uminom ng tsaa. Pupunta ako at titingnan. Inutusan ni Jumar ang mga katulong na maghain ng tsaa habang nagmamadali siyang bumalik sa hardin sa likod. Inilagay ni Bobby ang Plum Blossom Needle sa dibdib at likod ni Elder E. Ito ay isang komplikadong pagbuo ng karayom na may 5 petals. Ito ay tulad ng isang plum blossom, kaya ito ay pinangalanan. Ang karayom ni Bobby ay napakabilis at tumpak, at ang kanyang pamamaraan ay sanay. Sa isang sulyap, masasabi niyang pambihira ang kanyang kakayahan. Tapos na. Tinanggal niya lahat ng karayom. Divine Doctor, kumusta ang lolo ko? Nagmamadaling tanong ni Mim. Si Bobby ay puno ng kumpiyansa. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, first miss. Sa aking ninuno na Plum Blossom Needles, magiging maayos si Elder E. Malapit na siyang gumaling. Magaling, salamat, Magic Doctor. Tuwang-tuwa si Mim, at saka siyang ngumuso. Mabuti na lang at hindi ko pinakinggan ang Lito na iyon. Ang lalaking iyon ay sinungaling. How dare he ask for 500 million? Ma'am, sabihin sa kanila na ilipat ang 10 milyon sa account ng Magic Doctor. Sabi ni Elder E. Nang marinig ito, isang bakas ng kasakiman ang sumilay sa mga mata ni Bobby, ngunit hindi nagtagal ay natakpan ito at naibalik ang kanyang kalmadong kilos. Haha, ang pera ay panlabas na pag-aari. Hindi na kailangang maging magalang, Elder E. Divine Doctor, wala kang pakialam sa katanyagan at kayamanan. Kailangan kong sabihin na mas magaling ka kaysa kay Lito na iyon. Sa pakikinig sa mga salita ni Bobby, si Mim ay lalong nandidiri kay Lito. Kung ikukumpara ay mas mahusay si Dr. Bobby, ang kanyang mga kasanayang medikal at ang kanyang etika sa medisina ay mas malala. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Nagbago ang mukha ni Elder E at nagsimula siyang dumura ng dugo. Lolo. Bulalas ni Mim at tumingin kay Bobby. Magic Doctor, anong nangyayari sa lolo ko? Paano siya dumura ng dugo? Si Bobby ay lubos ding nalito. Pinilit niyang tingnan ito, ngunit hindi niya mahanap ang dahilan. Great Dr. Bobby, di ba sabi mo gagaling agad ang lolo ko? Naikuyom ni Mim ang kanyang mga kamao at malakas na nagtanong. Mukhang napahiya si Bobby at nauutal, ito. Bihira lang talaga ang kondisyon ni Elder E, at wala akong magagawa. Sa sandaling ito, nagluwa si Elder E ng ilang subo pa ng dugo. Malapit na siyang mamatay. Natakot si Mim kaya napasigaw siya. Anong dapat kong gawin? Anong dapat kong gawin? Sa tabi niya, si Jumar ay labis ding nababalisa. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Lito. Hindi ko inaasahan na tama siya. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at sinabi kay Mim, Miss, pumunta ka at anyayahan si Lito pabalik. Bagamat si Mim ay puno ng pag-aatubili, sa oras na ito, maaari lamang niyang subukan ang kanyang makakaya upang iligtas ang buhay ng kanyang lolo. Ipinadyak niya ang kanyang mga paa at hinanap si Lito. Si Lito ay masayang umiinom ng tsaa. Bago niya natapos ang pag-inom ng isang tasa ng tsaa, si Mim ay dumating. Bago siya makapagsalita, si Lito ang unang nagsalita. Nagsisimula na bang samuka ng dugo si Elder E? Natigilan si Mim at tumango. Mapanuksong ngiti ang mga labi ni Lito habang nakatingin sa kanya ng mapanukso. Sa tingin mo ba sinungaling pa rin ako ngayon? Ibinaba ni Mim ang kanyang ulo, puno ng panghihinayang.
Paumanhin, mangyaring bumalik at iligtas ang aking lolo. Isa-isang bumagsak ang kanyang mga luha, na mukhang nakakadurog ng puso. Sa oras na ito, mabilis ding naglakad si Jumar. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nag-aalalang sinabi, Lito, nakikiusap ako sa iyo. Hindi ako naniwala sa iyo kanina lang. Kasalanan namin ito. Napaka-critical ngayon ng sitwasyon ni Elder Yi. Mangyaring huwag pansinin ang nakaraan at bumalik ka para gamutin siya. Don't care about the past. Haha, I'm not that generous. Si Lito, gayunpaman, ay nginisyan. Nang makita ito, namutla ang mga mukha ni na Jumar at Mim at mukhang desperado sila. Tila nakapagdesisyon si Mim. Lumapit siya at sinabing, sa ngalan ng pamilya Yi, ipinapangako ko sa iyo na hanggat napagaling mo ang aking lolo, babayaran ka namin ng 500 milyon para sa pagpapagamot. 500 milyon. Kanina lang yun ang presyo. Ngumiti si Lito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Mim. Anong ibig mong sabihin? Ibinaba ni Lito ang kanyang tasa at sinabing, kung gusto mo akong imbitahan muli, kailangan mong bayaran ako ng 1 bilyon at bayaran ako kaagad. 1 bilyon. Baliw ka ba? Galit na galit si Mim kaya namula ang kanyang mukha, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng galit. Nagkibit balikat si Lito at mahinahong sinabi, kung hindi ka sumasang-ayon, pagkatapos ay kalimutan mo na. Maghintay lamang at kunin ang bangkay ni Elder Yi. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pag-inom ng tsaa. Sa pagtingin sa walang pakialam na tingin ni Lito, galit na galit si Mim kaya nanginginig ang buong katawan niya. Gayunpaman, maliban kay Lito, tila walang ibang paraan. Okay, I promise you, 1 billion is 1 billion. But let me put it in front of you. Kung hindi mo mapapagaling ang lolo ko, hinding-hindi ka pababayaan ng pamilya ko Yi. Malamig na sigaw ni Mim. Sa isang tabi, si Jumar ay natigilan. Naisip niya sa kanyang sarili na talagang naglakas loob itong si Lito na kunin ito. Iyon ay 1 bilyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipag-ugnayan si Mim sa Departamento ng Pananalapi at inilipat ang 1 bilyon kay Lito. Matapos matanggap ang text ng balanse, tumayo si Lito at sinabing, "Tara na." Ang isang kamay ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Bagamat masakit ang pakiramdam ni Mim, mas nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang lolo at agad na sumunod. Pagbalik nila sa likod na hardin, si Elder Yi ay nakahiga na sa kahoy na kama. Kinakapos siya ng hininga at namumutla ang mukha. Bumagsak ang mukha ni Lito, at agad siyang naglabas ng pilak na karayom, naghahanda na isaksak ito sa kanyang dibdib. Anak, anong ginagawa mo? Pinandilatan siya ni Bobby at nanunuya, itigil mo na ang pagsisikap. Walang silbi. Hindi natin siya mailigtas. Hindi mo ba nakikita? Ngumisi si Lito. Kahit na hindi mo siya mailigtas, hindi ibig sabihin na hindi ko na kaya. Good. 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 Napakayabang mo. Gusto kong makita kung paano mo mailigtas ang isang taong naghihingalo. Galit na galit si Bobby na inisip niya na nagyayabang si Lito. Gaano man kalakas, wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi siya pinansin ni Lito at nagsimulang mabilis na ilapat ang mga karayom. Ang kanyang pamamaraan ay tumpak at mabilis. Kaunting anino lang ang nakikita ng iba. Sa ilang segundo, lumitaw ang isang komplikadong pagbuo ng karayom. Nagbago ang ekspresyon ni Bobby at hindi sinasadyang sumigaw, ito ay 6 Directions Divine Needle. Pagkatapos, umiling siya at sinabi sa sarili, imposible. Matagal nang nawala ang ganitong uri ng pamamaraan ng karayom. Walang sino man ang makakabisado nito. Gayunpaman, maluwag na sinabi ni Lito, hindi masama. Ikaw ay may sapat na kaalaman. Nang marinig ito, biglang namula ang mukha ni Bobby. Ngayon lang, dahil nakilala ni Lito ang Plum Blossom Needle, sinabi niya iyon kay Lito. Ngayon, ang 6 Directions Needle ay maraming beses na mas mataas kaysa sa Plum Blossom Needle. Ibinalik ni Lito ang pangungusap na ito sa kanya nang hindi gumagalaw, na parang sinasampal ang mukha ni Bobby. Ganun pa man, hinisya niya ang puso niya. Boy, ano ang maipagmamalaki? Kahit na magagamit mo ang 6 Sacred Needles, hindi na gising si Elder Yi. Sa oras na ito, naglabas si Lito ng isang bagay na katulad ng mga ugat ng ilang uri ng halaman. Hindi ko inaasahan na makukuha ko ang munting ginseng elf na ito ngayong umaga. Kapaki-pakinabang ito ngayon. Si Lito ay lihim na natuwa. Ayon sa lawak ng pinsala ni Elder Yi, kahit na ang mga medikal na kasanayan ni Lito ay hindi maibabalik ang kanyang buhay. Kung hindi dahil sa ginseng elf na ito ay nasa dulo na siya ng talino. Ang maliit na ginseng elf ay maaaring nakadama ng pahiwatig ng panganib at lihim na nakipagkompetensya kay Lito. Nakakatakot ang lakas nito. Sinabi ito ni Lito sa kanyang isip, huwag kang matakot.
Hindi ka sasaktan. Nang marinig iyon, natahimik ang ginseng elf. Kabanata 336. Tumingin si Bobby sa maliit na ginseng at tumawa ng mapang-uyam. Ito ay isang maliit na ginseng, natatakot ako na hindi pa ito lumilipas ng 10 taon. Hindi ba't masyadong kakaiba na gamitin ito upang iligtas ang mga tao? Anong alam mo? Direktang sumagot si Lito. Kinurot niya ang isang manipis na ugat ng ginseng at inilagay ito sa bibig ni Eldery. Sa pagtingin sa mga whisker ng ginseng na kasing ninipis ng buhok, galit na galit si Mim kaya inilibot niya ang kanyang mga mata. Anyway, binigyan ka ng 1 bilyon ng pamilya Yi. Hindi mo man lang ginustong gumamit ng kumpletong ginseng pero konting ginseng root lang ang ginamit mo. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay hindi ka panipaniwala. Sa sandaling may pasok ang ugat ng ginseng sa bibig ni Eldery, bigla itong naging daloy ng puting hangin at bumunot sa kanyang bibig. Sa sumunod na segundo, ang mukha ni Eldery ay mabilis na namula at nabusog. Hindi lamang siya mukhang malusog, ngunit karamihan sa mga kulubot sa kanyang mukha ay nawala. Mukha siyang mas bata ng 20 taon. Si Mim ay idinilat ang kanyang mga mata at tinakpan ang kanyang bibig sa takot. Mukhang nabigla rin si Jumar at ibinoka ang kanyang bibig. Lalong nagulat at nanlumo si Bobby, na parang nakalunok ng langaw. Hindi pa banggitin ang mga ito, maging si Lito mismo ay labis na nagulat. Alam niya na ang mga espiritu ng ginseng sa loob ng libu-libong taon ay hindi mga ordinaryong bagay, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga ito ay kaakit-akit. Ito ay isang ginseng root lamang. Hindi lamang nito nagagawang mamatay ang isang nabubuhay na tao, maaari rin itong lumaban sa langit at maging isang bata. Sa oras na ito, dahan-daang iminulat ni Eldery ang kanyang mga mata at handa nang umupo. Lolo. Nagmamadaling lumapit si Mim para tulungan siya. Gayunpaman, itinulak siya ni Eldery at tuwang-tuwang sinabi, hindi mo ako kailangang tulungan. Mayroon akong walang katapusang lakas sa buong katawan ko ngayon, na para bang bumalik ako sa aking kabataan. Habang nagsasalita siya, diretso siyang umupo sa sahig at sumuntok ng ilang beses. Nagdala ng malakas na momentum ang kanyang kamao. Puno ng excitement at pagkalito ang mukha niya. Hindi ba't sa mukha ako ng dugo at nahimete? Paano kaya iyon? Eldery? Lahat ito ay salamat kay Lito. Tuwang-tuwa rin si Jumar at sinabi sa kanya ang buong kwento. Nakikita ko. Tumingin si Eldery kay Lito na may guilt na tingin. Munting kaibigan, kasalanan ko ang lahat kung bakit hindi kita pinagkatiwalaan kanina. Hindi ko lang sinaktan ang sarili ko, kundi pati ikaw ay pinahirapan ko. Tanggapin mo sana ang aking pana. Habang nagsasalita siya, yumuko siya kay Lito. Hindi siya pinigilan ni Lito at tinanggap ang kanyang pana. Kung tutuusin, kasalanan muna ni Eldery, at siya ang tagapagligtas ni Eldery. Karapat-dapat siya sa busog na ito. Sa oras na ito, muling bumaling ang kanyang mga mata kay Bobby. Mahusay na Dr. Bobby, hindi ba sinabi mo na gusto mong maging master ko at turuan ako kung ano ang mga kasanayang medikal? Puno ng panunuya ang mukha ni Lito. Sa tingin mo ba qualified ka na ngayon? Ang mukha ni Bobby ay berde at puti. Siya ay galit at nahihiya, ngunit wala siyang masabi. Column. Kasabay ng malamig na singhot, ibinaba niya ang kanyang manggas at umalis. Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, isang pares ng mapang-akit na mga mata ang nakatitig kay Lito. Anak iyon ni Eldery, si Rosalie. Hindi siya nagatubiling anyayahan si Bobby. Kung mapapagaling niya ang sakit ni Eldery, tiyak na mapapasaya niya ito. Magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanya na ibahagi ang ari-arian ng pamilya sa hinaharap. Gayunpaman, ang kanyang pagnanasa ay walang kabuluhan. Ang mas nakakapuot ay ninakaw ni Lito ang limelight. Pinandilatan niya ang kanyang anak na nakakadismaya at nagplanong tumakas. Little Rosalie, halika rito at humingi ng tawad kay Lito. Biglang ibinuka ni Eldery ang kanyang bibig, sumulyap kay Jano, at malamig na sinabi, at nakakadismaya kang bagay, halika rito. Ngayon lang, sinabi ni Jumar kay Eldery ang tungkol sa hidwaan ni na Joan at Lito. Si Eldery ay puno ng pasasalamat para kay Lito, kaya natural na hindi niya ito papayagan na tumanggap ng kahit kaunting paggalang. Bagamat ayaw ni na Rosalie at Jano, si Eldery ang ganap na autoridad ng pamilya Yi. Walang nangahas na suwayan siya. Wala silang choice kundi yumuko at humingi ng tawad kay Lito. Si Lito ang aking tagapagligtas, ang benefactor ng buong pamilya Yi. Kailangan mo siyang respetuhin gaya ng paggalang mo sa akin. Kung maglalakas loob kang baliwalain siya muli sa hinaharap, huwag mo akong sisihin sa paggamit ng mga patakaran ng aking pamilya. Marahas na saway ni Eldery. Sina Rosalie at Jano ay nanginginig sa lahat, at ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng takot.
Paulit-ulit silang tumango at sinabing, "Got it." Sige, tara na. Galit na pinandilatan sila ni Elder Lee. Naramdaman ni na Rosalie at Jano na parang nakaupo sila sa mga pin at karayom. Ayaw na nilang magtagal pa at nadulas na ang mga mukha nila ay nababalot ng alikabok. Tumingin muli si Elder Lee kay Liti. "Little friend, sinabi mo noon na may kinalaman ang sakit ko sa practice method. Ano ang ibig sabihin nito?" Sinabi ni Lito, "Dapat hindi kumpleto ang pamamaraan ng paglilinang na iyong ginawa, tama ba?" "Hindi masama." Paulit-ulit na tumango si Elder Lee at mas pinahalagahan si Lito. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito. "Ang pamamaraan ng paglilinang na aking isinagawa ay ipinasa mula sa mga ninuno ng pamilyang Yi. Sa orihinal, ito ay isang kumpletong pamamaraan ng paglilinang. Ngunit sa kompetisyon ng pamilya noong mga unang taon, ang ikalawang kalahati ng pamamaraan ng pagtatanim ay ninakawan ng isang rebeldeng pinsan. Kaya, nag-practice ako sa unang kalahati, ngunit napakaganda din ng epekto. Ang aking antas ng martial arts ay lubos na napabuti. Sa kalahati ng pamamaraang ito ng paglilinang, pinalawak ko ang kapangyarihan ng pamilyang Yi ng higit sa 3 beses." Naunawaan ni Lito at nakakunot ang noo niyang sinabi, "Hindi nakakapagtaka. Bagamat ang itaas na kalahati ng pamamaraang ito ay makapagpapalakas ng lakas ng isang tao, ito ay masyadong mabangis. Kung isasabuhay mo ito ng mahabang panahon, ang iyong mga panloob na organo ay masisira. Kung hindi ako nagkakamali, ang huling kalahati nito ay dapat na isang pamamaraan ng paglilinang na maaaring magbigay ng sustansya sa mga panloob na organo. Ang kombinasyon ng dalawa ay isang kumpletong hanay ng mga pamamaraan ng paglilinang." Nang marinig ang mga salita ni Lito, biglang naintindihan ni Elder Lee. Biglang nagbago ang mukha niya. Nako, si Mim ay nag-practice din ng hanay ng mga pamamaraan ng paglilinang na ito. Pakipakita ito sa kanya. Ngumiti si Lito at sinabing, "Hindi naman big deal. Kakasimula pa lang niyang mag-practice, kaya hindi naman seryoso ang injury niya. Painumin ko siya ng gamot mamaya at magiging maayos na siya. Maraming salamat." Muli namang nagpasalamat si Elder Lee. Mabilis niyang hiniling ang isang tao na magdala ng panulat at isang piraso ng papel para isulat ni Lito ang race eta. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang salita ng pagbati, tumayo si Lito para umalis. "Lito, kung makatagpo ka ng anumang mga problema sa Ning Province sa hinaharap, huwag mag-atubiling pumunta sa akin. Tiyak na hindi magdadalawang isip ang aming pamilyang Yi." Personal na pinaponte ni Elder Yi si Lito sa gate ng parke at taos-pusong sinabi. Tumango si Lito at sumakay sa kotse ni Jumar. Habang pinapanood ang sasakyang papalayo, yumuko si Mim at sinabing, "Lolo, bakit ang galang mo sa kanya? Binigyan na namin siya ng 1 bilyon para sa paggamot, at wala kaming utang sa kanya. Little girl, wala kang karanasan." Nakangiting sabi ni Elder Yi, sinusundan ng kanyang mga mata ang kotse ni Lito. Makahulugang sinabi niya, "Huwag maliitin si Lito. Matalas ang mga mata ko, pero ilang beses ko na siyang nakita, pero hindi ako sigurado sa lakas niya. Talagang pambihirang tao siya. Talagang hindi masamang makipag-ugnayan sa kanya." Sa kabilang banda, tumunog ang cellphone ni Lito nang makapasok siya sa kotse. "Hello, Dad." Medyo nagulat si Lito. Hindi niya inaasahan na tatawagin siya ng kanyang ama. "Anak, may gustong guluhin si Dad." Nakangiting sabi ni Lino Argel. Sinabi ni Lito, "Tay, ano ang sinasabi mo? Sabihin mo lang sa akin kung ano iyon." "Well, I've said it. Ganito kasi. Di ba nasa Ningjo ka? I want you to visit an old friend for me. Nang itaboy ako sa pamilya Argel at wala nang maaasahan sa iyong kapatid, salamat sa tulong ng kaibigang ito, hindi tayo nahulog sa kalye. Salamat sa kanya, nagawa kong patakbuhin ang pabrika ng parmasyutiko." Bumantong hininga si Lino ng may damdamin, at ang kanyang mga salita ay puno ng pasasalamat para sa matandang kaibigang ito. Lubos na pinahahalagahan ni Lito ang kanyang ama at kapatid na babae. Malaki ang naitulong ng matandang kaibigang ito sa kanyang pamilya kaya hindi niya sila tretuhin ng masama. "Dad, no problem. I'll go there now. Saan nakatira ang dati mong kaibigan?" Matapos makuha ang sagot ng kanyang ama, ibababa na sana ni Lito ang tawag nang dumating ang nag-aalangan na boses ni Lino. "May anak siyang babae na halos kasing edad mo lang. Napakaganda rin niya. Ang sarap sana kung makakasundo mo siya." Tuyong umubo si Lito. Ama. Bata pa ako. Hindi mo naman kailangang magmadali di ba?" Kabanata 337. "Anak, alam kong nasaktan ka noon sa nangyari kay Joy Matir. Kasalanan ko ang pagiging inutil ko at naging dahilan ng pagmamaliit sa iyo ng pamilya Matir.
Napabuntong hininga si Lino at sinisi ang sarili. Hindi niya alam na si Joy ay personal na nakiusap kay Lito na huwag putulin ang pakikipag-ugnayan, ngunit siya ay tinanggihan ni Lito. Sa pananaw ni Lino, dahil mahirap ang kanyang pamilya kaya minamaliit ang kanyang anak at sinira ang engagement. Ngayon, ang pagtanggi ni Lito na makipagkita sa isang babae ay isang dagok din sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Bilang isang ama, nakaramdam siya ng labis na pagkakasala. Ngunit hindi iyon inisip ni Lito. Talagang hindi siya interesado, at mayroon din siyang magandang kasintahan, kaya hindi niya kailangan na makipag-blind date. Ngunit nang makita niyang sinisisi ng kanyang ama ang kanyang sarili, bigla siyang nalungkot. Got it, Dad. Pag-iisipan ko ng mabuti. Nang marinig ito, napakasaya ni Lino. Anak, mataas ang tingin sa iyo ni Papa. Nga pala, naghanda ako ng regalo para sa iyo at nilagay ko sa backpack mo. Huwag mong kalimutang ibigay sa kanya pagdating ng panahon. Nakuha ko. Pagkatapos ibaba ang telepono, pumunta si Lito sa bahay ng matandang kaibigan ng kanyang ama. Sa oras na ito, nakita niya ang isang segunda manong tindahan ng sasakyan sa gilid ng kalsada. Matapos mag-isip sandali, napagtanto niyang hindi madali para sa kanya ang lumipad sa lungsod na ito, ngunit ang pagsakay sa sasakyan ay isang magandang paraan. Hindi siya natatakot sa trapiko, at hindi rin siya kailangang humanap ng paradahan. Sa pag-iisip nito, pumasok siya at bumili ng segunda manong truck. Anyway, wala naman siyang balak na magtagal dito kaya ayaw niyang sumakay sandali. Sa sandaling ito, sa isang high-end na distrito sa Ning City. Dad, ayokong makipag-blind date sa hindi ko kilala. Si Susan Su ay tumutugtog ng piano. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ama ay agad siyang umungol sa galit. Susan, makinig ka sa akin. Ang kanyang ama at ako ay magkaibigan sa loob ng maraming taon. Ang buong pamilya ay tapat at maaasahan. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Jeff Su. Kuya Su, habang buhay ka bang magiging masaya para ilibing ang anak natin para sa kapatiran? Sa kabilang panig, ang ina ni Susan na si Winnie ay kuminang. Siya ay isang babae na nasa edad 40, ngunit nakasuot siya ng istilong western. Kahit matanda na siya, maislan at maputi ang kanyang balat. Obviously, palagi na lang siyang pinapahalagahan. Gayunpaman, mayroong isang uri ng lamang sa pagitan ng kanyang mga kilay na hindi mate at tago. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang na magkita sila at magkasundo sila. Sa tingin ko hindi bagay na maging isang ordinaryong kaibigan. Nagtaas ng boses si Jeff. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell. Malakas na sinabi ni Jeff, siguro may tao. Susan, buksan mo ang pinto. Winnie, oras na para ihain ang mga pinggan. Bagamat puno ng pag-aatubili si Susan, hindi siya naglakas loob na suwayan ang kanyang ama, kaya kinailangan niyang buksan ang pinto ng may malamig na mukha. Ikaw. Nang buksan niya ang pinto at nakita niya ang pamilyar na mukha, laking gulat niya. Bahagyang natigilan din si Lito. Hindi niya inaasahan na ang mabuting kaibigan ng kanyang ama ay magiging ama ni Susan. Anong coincidence? Lito, lumaki ka na. Talagang puno ka ng espiritu. Lumapit si Jeff nang nakangiti. Tito Jeff. Magalang nang umiti si Lito at pumasok sa bahay. Sa kabilang panig, si Winnie ay naghahain ng mga pinggan. Nang makita niyang walang laman ang mga kamay ni Lito, agad na nagdilim ang kanyang mukha. You really don't know the rules. Ni hindi ka nga marunong bumili ng prutas. She huffed coldly. Pinandilatan siya ni Jeff at hiniling na tumahimik. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lito, nagsumikap ka sa kalsada. Umupo at kumain. Hindi gaanong pinansin ni Lito ang mga salita ni Winnie na kumikinang. Kung tutuusin, nakalimutan nga niyang bumili ng regalo. I'm happy today. Open a bottle of red wine and drink it. Nakangiting sabi ni Jeff. Tumalikod siya at pumunta sa kabinet ng alak, pumili ng bote na mahigit 3,000. Bakit ka namimili ng mahal? Tama na ang bote na ito. Inagaw si Winnie ng mahigit 3,000 bote ng alak at naglabas ng bote na mahigit 100. Medyo nagalit si Jeff. Winnie, hindi madali ang pagpunta ng bata dito. Anong ginagawa mo? Ngumuso si Winnie. Tignan mo nga yung suot niya. Wala yata siyang pera sa bulsa niya. Masasabi niya ba ang kalidad ng alak? Sayang ang pagbigay sa kanya. Habang nagsasalita ay naglakad siya dala ang murang alak. Umupo si Lito sa hapagkainan at natural na narinig ng malinaw ang mga salitang ito. Ngumiti siya at hindi na nagsalita pa. Haha, Lito, nabalitaan ko na ang pamilya mo ay nahihirapan sa paglipas ng mga taon. Dapat ay hindi ka pa nakainom ng red wine. Halika at tikman mo. Nagkunwaring mapagbigay si Winnie at nagbuhos ng isang baso ng red wine para kay Lito.
Natatawa si Lito. Nakakatawa talaga ang babaeng ito. Ang kanyang mga salita ay tinutuya ang kanyang mahirap na pamilya at ginawa siyang mapagbigay. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Lito. Oy, si Mr. Argel ito, di ba? Security guard ako ng community. Nakaharang yung electric car mo. Pwede ka bang bumaba at lumipat? Tumango si Lito. Sige, bababa na ako agad. Bago siya pumasok sa komunidad, nagparehistro siya ayon sa mga patakaran at iniwan ang kanyang numero ng telepono. Hindi nakapagtataka na tinawagan siya ng gwardya. Anong problema? Tanong ni Jeff. Sinabi ni Lito, wala lang. Nasa daan ang sasakyan ko. Hiniling ako ng guard na lumipat. Babalik ako agad. Pagkatapos noon ay lumabas na siya. Sa isang tabi, biglang bumulong si Winnie, hindi ko inaasahan na may sasakyan siya. Kailangan kong makita kung anong klaseng sasakyan iyon. Winnie, stop fooling around. It's none of our business kung ano ang pagmamaneho niya. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Jeff. It doesn't matter. He wants to marry our daughter. Kung wala siyang family background, papayag ba ako? Agad na tumayo si Winnie at bumaba. Sa ibaba, inililipat ni Lito ang kotse. Sa hindi kalayuan, si Winnie ay kumikinang na nagtago sa likod ng mga palumpong na may mapanuksong ekspresyon. Mabibilang na kotse ang isang kotse. You are really a poor guy. You want to marry my daughter. Dream on. Nagmura siya at galit na bumalik. Ano ito? Ang lakas ng loob mong sabihin na gusto mong pakasalan si Susan sa pamamagitan ng pagsakay sa sirang kariton. Para kang pulaka na sumusubok na kumain ng karne ng sisni. Umirap agad si Winnie pagka-uwi niya. Sa kabilang banda, nagdilim ang mukha ni Winnie na sumunangot ang kanyang mukha. Sa orihinal, nag-ilusyon pa rin siya tungkol kay Lito, ngunit wala man lang siyang sasakyan. Masyadong nakakahiya ito at hindi niya matanggap. Sumimangot si Jeff at pinagalitan, okay, hinaan mo ang boses mo. Bumalik na siya. Pinandilatan ni Winnie si Lito, na naglalakad papasok, at iniligpit ang kalahating bote ng red wine sa mesa. Nagkunwaring hindi ito nakita ni Lito, ngunit naramdaman din niya na ang pamilyang ito, maliban kay Jeff, ay tila hindi tinatanggap siya. Binalak niyang ipadala ang regalo ng kanyang ama at saka umalis. By the way, my dad asked me to give this to you. Kinuha ni Lito ang isang kahon mula sa kanyang bag at inilagay ito sa harap ni Susan. Sa pagtingin sa lumang kahon, mukhang malungkot si Susan. Ayaw man niyang tanggapin, curious niyang binuksan iyon. Sa loob ng kahon ay isang gintong pulseres, na kasing kapal ng daliri ng isang matanda at may nakaukit na mga dragon at phoenix. Nang makita ang pulseres na ito, labis na nagulat si Lito. Naalala niya na relic pala iyon ng kanyang lola, at tila ito ay isang mahalagang antique. Minsan nang sinabi ng kanyang ama na ibibigay niya ito sa kanyang manugang. Mukhang gusto talaga ng tatay ko na maging couple kami Susan. Gayunpaman, nang makita niya ang pulseres, pinagdikit ni Sue ang kanyang mga labi, naisip niya sa kanyang sarili, nakakatandang fox. Ayoko nitong bracelet. Itinulak ni Susan ang item pasulong. Haha, Lito, wala ka man lang resibo. Fake ba? Pangunahing ngumiti si Winnie. Kung ang pulseres na ito ay gawa sa purong ginto, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50,000 hanggang 60,000. Hindi ito isang bagay na kayang bayaran ng isang pamilyang tulad mo. Nang marinig ang kanyang mga sarkastikong salita, medyo nagalit si Lito. Dahil ayaw mo, kaya kalimutan mo na. Iniligpit ni Lito ang pulseres, pagkatapos ay tumayo at sinabi kay Jeff, tapos na akong kumain. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Hindi ba bagay sa'yo na kumain ng madami? Paano kung ihatid kita sa restaurant? Medyo napahiya si Jeff. Hindi, may gagawin pa ako. Alam, Tio Jeff. Si Lito ay hindi nagpaalam kay Winnie at kay Susan. Tumalikod siya at umalis. Kabanata 338. Sa sandaling umalis si Lito, kuminang si Winnie, wala ka talagang pinag-aralan sa pamilya. Hindi mo man lang ako binati nang umalis ka. Mula ka sa isang hamak na pamilya. Ni hindi mo maipakita ang iyong mukha. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Susan at same time na sinabi, Susan, layuan mo ang tauna na iyon. Pareho silang may apelyidong Argel. Si Roger Argel, ang ikatlong young master ng pamilyang Argel, ay napakahusay. In terms of family background, money, and quality, mas magaling siya kay Lito. Siya ang perfect match mo. Nang mabanggit si Roger, namula si Susan at nahihiyang sinabi, alam ko. Inay, nakipag-ugnayan na ako sa kanya. Niyaya niya rin akong lumabas para maglaro ngayong gabi. Ganun ba? Ang galing. Tuwang-tuwa si Winnie.
Kung maaari kang magpakasal sa pamilyang Argel, ang ating pamilya ay magkakaroon ng matatag na posisyon sa matataas na uri ng Ninghay City. Tumango si Susan, at naging mas determinado ang kanyang tingin. Imposible para kay Lito na gumawa ng kalahating hakbang sa kanyang mundo. Hindi siya kwalipikadong gawin iyon. Pagkatapos umalis sa pamilyang Su, tinawagan ni Lito si Richard Ruan. Master, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Mula noong huling labanan sa bundok ng Langsi Village, si Richard ay ganap na sumuko kay Lito at kinilala siya bilang kanyang master. Mayroon ka bang paraan para makapasok sa Jiangnan Martial Arts Contest? Diretsong tanong ni Lito. Master, sasali ka ba sa Jiangnan Martial Arts Contest? Medyo namangha si Richard. 6 na araw na lang at magaganap ang grand meeting, at bukas na ang huling araw. Nabalitaan ko na maraming may kakayahan na pumunta rito, at kahit ilang mga master ay natalo na. Master, mag-isip ng 2 beses. Ngumisi si Lito. Ano, sa tingin mo wala akong kakayahang manalo? Hindi ako maglakas loob, ngunit. Mahigpit siyang pinutol ni Lito, tama na. Itigil ang pagsasalita ng walang kaparerekon. Kapag nanalo ako sa kampyonato, bibigyan kita ng isang set ng mga pamamaraan ng paglilinang bilang isang pagdiriwang. Talaga. Salamat, Master. Bahagyang nag-alala si Richard nang marinig niya na mayroong pamamaraan ng paglilinang, ngunit labis siyang nasasabik. Siyempre may paraan ako. Sasanduan kita bukas ng umaga. Pagkatapos noon, bumalik si Lito sa Star Moon Garden. Naghanda na si Lara ng mesa na puno ng pagkain. Hindi gaanong kumain si Lito sa pamilya Su, kaya kumain na naman siya. Pagkatapos kumain, naglabas si Lara ng diksyonaryo at nakangiting sinabi, Kuya Lito, nakapagbasa na ako kamakailan. Medyo natuto na ako noon, kaya wala akong masyadong alam. Gusto kong matuto pa. Baka sakaling makatulong ako sa iyo sa hinaharap. Napakabagal matuto. Bibili ako ng laptop at mas mabilis kang matuto gamit ang video. Tumango si Lito at nagmungkahi. Paulit-ulit na umiling si Lara. Hindi, libo-libo ang halaga ng isang computer. Masyadong mahal. Huwag mo akong bilhan. Ngumiti si Lito. Wala ka bang pera sa card na binigay ko sayo? Para yan kay Kuya Lito na bumili ng gulay. Hindi ako basta-basta maggagastos. Kung gusto kong gastusin, sarili kong pera ang gagastusin ko. Ibinuga ni Lara ang kanyang dibdib. Then, she looked at the dictionary in her hand and said with a red face, itong diksyonaryo ay binili ko para manghiram ng pera. Ibabalik ko sa iyo kapag may pera na ako sa hinaharap. Walang magawa si Lito, ngunit alam na alam niya ang karakter ni Lara, kaya hindi siya nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik siya sa kanyang silid upang magnilay. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, dumidilim na sa labas ng bintana, at ang tunog ng abala ni Lara ay nagmula sa kusina. Sa pagkakataong ito, tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag mula kay Rose Chin. Hoy, Kuya Lito, libre ka ba ngayong gabi? Lumabas ka at makipaglaro sa akin. Ilang araw na lang aalis na ako. Dumating ang matamis na boses ni Rose. Noong una ay ayaw lumabas ni Lito, ngunit papaalis na si Rose sa Jiangnan, kaya pumayag siya. Tuwang-tuwa si Rose. Great! Alas 8 na ng gabi sa Purple Night Bar. See you. Oo. Walang pakialam na sagot ni Lito. Sa gabi, sa Purple Night Bar. Pagkapasok ni Lito sa pinto, kumaway si Rose sa kanya mula sa malayo. Kuya Lito. Tumingin si Lito at kumunat ang noo. Nalaman niya na bukod kay Rose, may ilang pamilyar na mukha. Nagdilim ang mukha ni Lance nang makita niya si Lito, ngunit hindi siya kumibo dahil nasa tabi niya si Rose. Si Donalyn naman ay malamig na ngumuso. Bakit siya na naman? Sa kabilang sofa, isang lalaki at isang babae ang nakaupo, na lalong ikinagulat ni Lito. Ito ay sina Roger at Susan. Natigilan din si Susan. Hindi niya inaasahan na iimbitahan siya ni Rose. Sa sandaling makita ni Roger si Lito, tumayo siya mula sa sofa at galit na sinabi, ikaw na naman. Noong huling pagkakataon sa templo ng ninuno ng pamilya Argel, binugbog pa siya ni Lito. Palagi niyang naaalala ang sama ng loob na ito. Roger, kilala mo ba siya? Nang makita ang reaksyon ni Roger, nagtanong si Lance. Nanlamig ang mukha ni Roger. Hindi niya masabi na nabugbog siya nito. Masyadong nakakahiya. Kailangan niyang pigilan ang galit niya pansamantala at malamig na sinabi, hindi ako masyadong pamilyar sa kanya. Hayaan mong ipakilala ko siya. Ang pangalan niya ay Lito Argel, at galing siya sa Badok City. Tumingin muli si Lance kay Roger. Ito ang pangatlong young master ng pamilyang Argel, si Roger Argel. Uy, pinangalanan din siyang Argel.
Bakit may malaking agwat sa pagitan nila? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Donnellan at Susan na matawa. Lito Argel ang pangalan mo. Lino Argel ba ang tatay mo? Nanlaki ang mga mata ni Roger at nagtatakang sinabi. Tumango si Lito. Tama ka. Hahaha. Ikaw pala ang sikat na good for nothing sa buong clan. Tumawa si Roger. Sapat na ba ang tawa mo? Malamig na tiningnan siya ni Lito. Inimbitahan siya ni Rose. Kung hindi dahil sa takot na pahirapan si Rose, sinampal na sana niya ito. Haha, I'm the third young master of the Argel family. How dare you talk to me like this? Mukhang mayabang si Roger. Dapat mong malaman na kahit na dumating ang iyong ama na si Lino, kailangan niyang maging magalang sa akin. Talaga. Maniwala ka man o hindi, kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, o sasampal kita sa pader. Malamig na tinitigan siya ni Lito. Habang tinatitigan ni Lito, hindi maipaliwanag na nakaramdam ng takot si Roger. Pagkatapos ng lahat, noong huling pagkakataon sa templo ng ninuno ng pamilya Argel, 3 tao ang natalo ni Lito ng mag-isa. Hindi niya kayang harapin ang mga ito. Ang daming tao dito ngayong gabi. Pagbibigyan kita. Ngumuso si Roger at muling umupo. Buti na lang at kilala niya itong street bully. Palihim niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagpadala ng text message. Brat, tuturuan kita ng leksyon mamaya. Upang buhayin ang kapaligiran, tinanong ni Donnellan si Susan, Susan, narinig ko na may ipinakilala sa iyo ang iyong ama ng isang lalaki. Nagkita na ba kayo? Sinulyapan ni Susan si Lito at awkward na tumango. Oo, pero hindi ko gusto. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para malinawan ang kanyang iniisip para hindi na siya guluhin pa ni Lito. Gayunpaman, hindi mapakali si Lito na pakinggan ito at ipinagpatuloy ang pag-inom ng kanyang tsaa. Tama. Sa third young master dito, anong klaseng lalaki ang makakaakit ng atensyon mo? Nakangiting sabi ni Donnellan. Namula si Susan at pinandilatan si Donnellan. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Magiliw na tiningnan ni Roger si Susan. Susan, sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin sayo. Kinagat ni Susan ang kanyang mga labi at hinintay ang pag-amin ni Roger na may nahihiyang tingin. Maya-maya may tumawag sa tabi niya. Nandito na si Ate Lainey. Biglang tumahimik ang maingay na bar, at ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa bar counter. Sa ilalim ng madilim na liwanag, si Lainey, na nakasuot ng semi-transparent na masikip na cheongsam, ay lumakad ng may kaakit-akit na mga hakbang. Ang cheongsam ay napakataas, na nagpapakita ng kanyang puting nyebe, balingkinitan, at magagandang binti. Napuno ng ngiti ang kanyang mapanuksong mga mata habang inililibot niya ang kanyang mapang-akit na tingin sa buong silid. Bahagyang bumuka ang cherry lips niya at mas nakakaakit ang boses niya. Ito ang unang araw ng Chinese New Year ngayong gabi, at oras na para sa auction para maglipat ng alak. Lahat, nakapaghanda ba kayo ng sapat na pera? Pagkatapos noon ay itinaas niya ang kanyang magandang kamay at tinakpan ang kanyang bibig para tumawa. Kung talagang umiral ang maalamat na masamang babae, dapat ay ganito siya. Sa pagkakataong ito, lahat ng lalaking nilalang na naruroon ay nabighani sa kanya, at may tunog ng paglunok ng laway. Bumulong si Rose sa tenga ni Lito, ito ay isang espesyal na katangian ng Purple Night Bar. Ang asawa ng amo, ang personal na naglipat ng alak at pagkatapos ay ipina-auction ito. Nabalitaan ko na ang bawat baso ay nagkakahalaga ng 10,000. May gusto rin ba nito? Tumawa si Lito. Tumango si Rose at sinabing, hindi lang payag ka, kundi ipinaglaban mo rin ito. Madalas may mga taong nag-aaway dahil sa isang baso ng asul na alak. Kabanata 339. Sa oras na ito, ang mga ilaw sa bar counter ay biglang lumiwanag, at ang lavender light ay mukhang malabo at misteryoso. Nagsimulang uminom si Lainey. Daan-daang iba't ibang mga alak ang inilagay sa kanyang harapan, at ang kanyang mga galaw ay napaka-elegante at mahusay. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang magandang tasa ng cocktail. Ang panimulang presyo ng tasang ito ng Drunken Night ay 10,000. Magsisimula ang bidding. Tinatimad na tumingin si Lainey sa lahat at ngumiti sa nakakaakit na paraan. Kaagad, may nagtaas ng kamay at sumigaw, 20,000. 30,000. 50,000. 100,000. Sa wakas, walang tumawad muli. Ang tasa ng cocktail na ito ay naibenta sa halagang 100,000. Ang taong matagumpay na nanalo sa bid ay hindi nagpakita ng kahit katiting na pagkabalisa. Sa halip, naglakad siya papunta sa bar counter sa sobrang tuwa. Enjoy my drunken night, handsome guy. Inabot ni Lainey ang alak sa kanya at binigyan siya ng isang kindat na halos nabighani sa lalaki. Salamat, Ate Lainey.
Ang lalaki ay tumingin kay Lainey nang may pagka-infatuation at atubiling bumalik sa kanyang upuan. Oh my God, ang isang random na baso ng alak ay nagkakahalaga ng 100,000. Ang mga lalaking ito ay talagang mapagbigay. Natigilan si Rose. Umiling si Lance. Hindi sila gumastos ng pera para uminom, kundi para magpakita sa harap ni Ate Lainey. Nabalitaan ko na napaka-misteryoso ng background ni Ate Lainey, at napakaganda niya. Maraming lalaki ang nagkakagusto sa kanya, pero wala sa kanila ang totoong may kanya. Nakangiting sabi ni Roger, kung mas hindi mo ito makukuha, mas magiging excited ang puso ng isang lalaki. Kailangan kong sabihin na si Sister Lainey ay talagang isang eksperto sa marketing. Habang nagsasalita, isa pang tasa ng cocktail na tinatawag na Ruomeng ang na-auction sa mataas na presyo na 120,000. Tumingin si Rose kay Lito at nagbiro, Brother Lee, gusto mo rin bang uminom? Chii. Ngumisi si Roger. Kung gusto mong uminom, kailangan mong maging mayaman. Ang isang tasa ng alak ay nagkakahalaga ng higit sa 100,000. Hindi lahat ay kayang bilhin ito. Sumulyap si Lito sa kanya at mahinang nagsabi, kung gusto kong uminom, hindi maglalakas loob si Lainey na kunin ang pera. Pagkatapos, tumingin siya kay Rose at sinabing, kung gusto mong uminom, dadalhin kita para hanapin si Lainey mamaya at hilingin sa kanya na kumuha ka ng isang tasa. Pagkasabi niya nun, nagtawanan na yung iba. Listen, what a big tone. Alam mo ba kung ilang mayayamang lalaki ang nakapila para makita si Lainey? Sino ka sa tingin mo? Malamig na umungol si Lance. Don't ask her to transfer wine. Sa status mo, hindi mo man lang makita ang mukha niya. Puno rin ng paghamak ang mukha ni Donnellan, tignan mo naman ang yabang niya. He really dares to say anything. Hindi ba siya natatakot na masampal sa mukha? Paano mapalampas ni Roger ang pagkakataong kutsain si Lito? Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kung ihahayag ko ang aking pagkakakilanlan bilang third young master ng pamilyang Argel, hindi ko alam kung bibigyan ako ng mukha ni Sister Lainey. May pakialam ba siya sa iyo? Si Lito, gayunpaman, ay ngumisi at tumingin kay Roger. Sino ka sa tingin mo? Hindi ko kailangang umasa sa katayuan ng pamilya ko. Hanggat nakatayo ako sa harap ni Lainey at hayaan siyang gumawa ng kahit ano, hindi siya maglalakas loob na tumanggi. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, mas tumindi ang panunuya sa mukha ng lahat. Sa tabi niya, maging si Susan, na kanina pa tahimik, ay hindi maiwasang tumingin ng masama kay Lito. Lito, pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita? Nahihiya ako sa'yo. Hindi problema kung wala kang pera. Walang tatawa sa iyo, pero kailangan mong magpanggap na mataba at pagtawanan ng iba. Dahil magkaibigan ang kanilang mga ama, bagaman hindi gusto ni Susan si Lito, tinatrato pa rin niya ito bilang isang kaibigan. Hindi niya akalain na magiging napakawalang kwenta niya at magsasabi ng mga kalokohang salita. Galit na galit siya. Sinasabi ko ang totoo. Bakit hindi pwede? Nagkibit balikat si Lito. Wala siyang pakialam sa panunuya ni Susan. Naalala niya noong gabing iyon, sa ikalawang palapag ng Purple Night Bar, kinuha niya ang lahat ng nakatagong armas mula kay Lainey. Kung mayroon siyang anumang layunin sa pagpatay, hindi magkakaroon ng auction ngayong gabi. Sa oras na iyon, hanggat ibinuko niya ang kanyang bibig, hindi siya maglalakas loob na tumanggi kahit hilingin niya kay Lainey na matulog sa kanya. Kahit sabihin niya sa mga taong ito ngayon, hindi sila maniniwala. Sa halip, kutsain pa siya ng mga ito. Medyo napahiya si Rose. Kung tutuusin, sa kanya ang naging dahilan. Sige, siguradong hindi iyon sinasadya ni Kuya Lito. Huwag na nating pag-usapan. Matagal na tayong nakaupo dito at hindi pa nag-o-order ng inumin. Matamis ang boses niya habang nakangiting iniiba ang usapan. Ibinuga ni Lance ang kanyang dibdib at sinabing, gusto mo bang uminom ng cocktail, Sister Lainey? Bibilhan kita ng baso. Kalimutan mo na, sobrang mahal. Umiling si Rose. Haha, hundreds of thousands lang. Wala sa akin yon. Kinuha ni Lance ang isang gintong card at inilagay sa mesa. Diyos ko, Mr. Lance, may gold card ka talaga. Nabalitaan ko na napakahirap ng mga kondisyon para makuha ang gold card. Hindi makukuha ng mga ordinaryong tao. Tinakpan ni Donnellan ang kanyang bibig at gulat na sinabi. It's a piece of cake. Halos lahat sa pamilya ko ay may gold card. Walang pakialam na sabi ni Lance, at pagkatapos ay tumingin kay Lito. Lito, gusto mo bang makakuha ng gold card? Ang kondisyon ay 100,000,000 ng deposito, at ang taunang pagkonsumo ay hindi bababa sa 5,000,000. Ang tito ko ay isang direktor ng bangko. Kung gusto mong gawin ito, maaari akong humingi ng pabor sa kanya. Tanong niya na may masamang hangarin. Siyempre,
Alam niyang walang karapatan si Lito na makakuha ng gold card, kaya sinadya niyang hilingin sa kanya na gumawa ng kalokohan sa publiko. Tumingin din sina Donnellan at Roger kay Lito nang may pag-iinis, naghihintay na umiling ito. Gayunpaman, bahagyang ngumiti si Lito. Hindi ako interesado sa gold card. I can consider the black card. Ano? Nang marinig ito ng iba, natigilan silang lahat. Tumingin sila kay Lito na para bang nakatingin siya sa isang baliw. Alam mo ba ang sinasabi mo? Galit na ngumuso si Lance. Kahit sa buong bansa ng tower, iilan dosenang tao lang ang may itim na baraha. Sa tingin mo ba ay kwalipikado ka para gawin iyon? Masungit din na sinabi ni Roger, ang itim na card ay nangangailangan ng deposito ng gumagamit na 1 bilyong ginto, at hindi ito maaaring gawin gamit ang pera. Makukuha lamang ito gamit ang isang itim na card pagkatapos suriin ng bangko at magkaroon ng isang malakas na katayuan. Sinasabi na sa buong Ninghay City, tanging ang maalamat na elderly lamang ang may hawak na itim na card. Lito, sabihin mo sa akin, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makuha ang black card? Not to mention your status, 1 billion, meron ka ba? Pagkatapos nito, tumingin si Roger kay Lito nang may pag-iinis. 1 billion is nothing. I earned 1 billion ngayon. Mahinahong sabi ni Lito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi banggitin sina Lance, Donnellan, at iba pa, maging si Rose ay naramdaman na ang mga salita ni Lito ay masyadong pinalabis. Kuya Lito, huwag kang magbiro. Tuyong tumawa si Rose. Umiling si Lito. Hindi ako nagbibiro. Talagang kumita ako ng 1 bilyon ngayon. Sa umaga, ang 1 bilyon kay Mimyi na inilipat sa kanya ay nakalagay sa kanyang bank account, at wala siyang oras upang pamahalaan ito. Hahaha. Tumawa ng malakas si Roger, na nagpasakit sa kanyang tiyan. I finally saw it. I'm afraid you're not very smart. Huwag na nating sayangin ang hininga natin sa kanya. Wala nang dapat pag-usapan sa kanya. Inilibot ni Lance ang kanyang mga mata. Medyo nagsisi siya. Bakit kailangan niyang magalit sa talunan na ito? Ang mga taong nasa katayuan ni Lito ay walang karapatang tumabi sa kanya. Kung sino ang pipiliin ni Rose, hanggat hindi siya walang alam, makakagawa siya ng tamang pagpili. Kabanata 340. Sa oras na ito, naglabas si Lainey ng isa pang tasa ng cocktail. This is my latest development, Violet Love. Ang panimulang presyo ay 30,000. Sa kopite, may kulay ube na may halong asul, ginto, at iba pang alak, dahan-daang umaagos, parang panaginip. Ito ay hindi isang ordinaryong bagay sa unang tingin. Maraming tao ang nagpakita ng sakam na tingin. 50,000, 80,000, 100,000. Sa oras na ito, itinaas ni Lance ang kanyang kamay at mahinang nagsabi, 200,000. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. 200,000 ang baso ng alak ang pinakamataas na presyo na lumabas ngayong gabi. Ilang saglit, hindi mabilang na inggit na mga mata ang nakatutok sa kanya. May pagmamalaki na mukha, sinulyapan ni Lance si Lito. Ang ibig sabihin ay napakalinaw, nagpapakitang gilas. Kahit gaano ka kangas, willing ka bang gumastos ng 200,000 para makabili ng isang baso ng alak? Maya-maya lang, sa isang sulok, may nagtaas ng kamay. 500,000. Biglang nagbago ang mukha ni Lance. Akala niya ay madali niyang makukuha ang alak, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may ibang lumabas sa kalahati. Ang nakakahiya, 300,000 na lang ang natitira sa gold card niya. Hindi na niya kayang magbid ng karagdagang pera. 500,000. May gustong magtaas ng presyo. Masayang ngumiti si Lainey. Mr. Lance, bakit wala kang sinasabi? Hindi ba ikaw ang may hawak ng Noble Gold Card? Hindi ka man lang ba nakakapaglabas ng 500,000? Tumawa si Lito. Puno ng kahihiyan ang mukha ni Lance. Matapos ilantad ni Lito, nagalit siya dahil sa kahihiyan. Anong karapatan mong pag-alitan ako? Hindi mo ba ipinagmalaki na hinahanap mo si Lainey para uminom? Kung may kakayahan ka, hanapin mo siya ngayon. Napaungol siya na may halong pagkaasar. Hindi siya pinansin ni Lito at tumingin kay Rose. Gusto mo ba talagang inumin ang baso ng Violet Love? Well, kalimutan na natin. Napabuntong hininga si Rose dahil sa pagkabigo, ngunit hindi niya maiwasang tumingin sa dreamy cocktail na may pananibik na hitsura. Okay, sandali. Habang nagsasalita siya, tumayo si Lito at naglakad patungo sa bar counter. Hahanapin niya ba talaga si Ate Lainey? Umiling si Donnellan. Walang alam mo talaga. Hindi na makapaghintay si Roger na tumayo at tuwang-tuwang sinabi, halika, umalis na tayo at tingnan kung paano itinapon si Lito ng mga bodyguard ni Sister Lainey. Agad naman siyang sinundan ni Lance at Donnellan, sa takot na mawala ang biro ni Lito.
Nako, ang walang alam mo. Napatapak ni Susan ang kanyang mga paa sa galit. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa si Lito. Labis na naantig si Rose sa kanyang puso. Bagamat mukhang walang gaanong pera si Lito, talagang mabuti siya sa kanya at sinubukan ang kanyang makakaya upang matugunan ang kanyang nais. Sa bar counter, tatawagin na sana ni Lainey ang salitang, inutusan. Biglang naningkit ng bahagya ang maganda niyang mga mata. Sa ilalim ng madilim na liwanag, dahan-daang lumakad ang isang payat na binata. Stop! Huwag kang lalapit kay Ate Lainey. Pinigilan ng dalawang matipunong bodyguard si Lito. Sa oras na ito, sinundan siya nina Lance, Roger, at iba pa. Nang makita nila ito, lahat sila ay napangiti. Lito, nakita mo ba iyon? Ni hindi ka makalapit kay Sister Lainey. Tumawa si Lance at sinabing, huwag palaging isipin ang iyong sarili bilang isang big shot. Maging mahinahon bilang isang talunan, at huwag maging isang polaka na gustong kumain ng karne ng sisni. Binigyan niya ng makahulugang tingin si Rose. Umakto si Lito na parang hindi niya narinig ang sinasabi nila. Malamig niyang tiningnan ang dalawang bodyguard at sinabing, get lost. Boy, you're courting death. How dare you ask us to get lost? Agad na nagalit ang dalawang matipunong lalaki. Nang makita ito, labis na natakot si Susan kaya't pinagpawisan siya ng malamig. Tulalo ba itong si Lito? Ang Purple Night Bar ay isang lugar kung saan ang mabuti ay may halong masama. Ang mga security guard na ito ay maaaring lahat ay may buhay sa kanilang mga kamay. Ang lahat ng mga taong pumunta dito ay nag-iingat sa takot na magalit sa kanila. Si Lito, sa kabilang banda, ay naglakas loob na magsalita ng bastos. Natuwa sina Lance at Roger sa kasawian ni Lito. Siguradong nasa problema si Lito sa pagkakataong ito. Kahit na hindi siya mamatay, siya ay may kapansanan. Dalawang kuya ko, pasensya na ha. Masyado kasi siyang nainom. Huwag mo siyang awayin. Hindi kinaya ni Susan na makitang nililigawan ni Lito ang kamatayan, kaya mabilis siyang nakiusap para sa kanya. Nang makita ng dalawang lalaki ang dilag na humihingi ng awa, pinigilan nila ang kanilang galit at ikinaway ang kanilang mga kamay. Umalis ka! Nakahinga ng maluwag si Susan at hinaila si Lito palayo. Gayunpaman, hindi gumalaw si Lito. I'm telling you to get lost. Ayokong sabihin yon sa pangatlong beses. Pagkasabi niya noon ay tuluyan nang nagalit ang malakas na lalaki. Anak, parang ayaw mo na talagang mabuhay. Sinasadya mo ba ako? Habang nagsasalita siya, humakbang siya at naghanda upang talunin si Lito. Galit na galit si Susan kaya gusto niyang bugbugin si Lito. Ano ang problema niya? Humingi siya ng awa para sa akin ng hirap na hirap, ngunit nagpunta pa rin siya upang maghanap ng gulo. Kalimutan mo na iyan. Sayang ang lakas ng loob para tulungan siya. It's none of my business kung papatayin ka. Malamig na tumingin si Susan at hindi siya pinansin. At tuwang-tuwa si Ryger na muntik na siyang mabaliw. Si Lito, ang hanggal na ito, ay talagang nagmamadaling mamatay. Anak, hiniling mo. Nang akmang kikilos na ang malakas na lalaki, biglang, isang kaakit-akit na boses ang nagsalita. Tumigil nga kayong dalawa. Natigilan ang lahat at napatingin. Nakita nila na dumating si Lainey sa isang punto. Ang kanyang kaakit-akit na figure ay mas kaakit-akit kaysa sa pagtingin sa malayo. Napalunok si Roger, matako na tumingin sa kaakit-akit na figure ni Lainey, at naglakad pasulong. Sister Lainey, ako si Roger Argel mula sa pamilyang Argel. Kaibigan ko ang lalaking ito. Patawarin mo sana siya para sa kapakanan ng pamilya Argel. Hindi niya intensyon na magpakita noong una, ngunit para maipakita ito sa harap ni Lainey, tumayo siya. Patawarin mo siya. Sinindihan ni Lainey ang sigarilyo ng manipis na babae at matikas na humila. Nagbuga ng usok sa mukha ni Lito, at hindi niya maiwasang mapangiti. Humiling siya sa akin na iligtas ka. Kinusat niya ang kanyang mapang-akit na mga mata at nakangiting sinabi. Iniunat niya ang kanyang daliri at dahan-daang gumuhit ng mga bilog sa dibdib ni Lito. Sa tumataas na usok, lalong naging kaakit-akit ang kanyang nakamamanghang mukha. Nang makita ito ng ibang mga lalaki, lahat sila ay naiinggit. Parehong nagseselo sina Roger at Lance. Gayunpaman, nagdilim ang ekspresyon ni Lito. Inagaw niya ang sigarilyo sa kamay niya at itinapon ito sa sahig para patayin. Babae, bakit ka naninigarilyo? Malamig niyang saway. Natigilan si Lainey at saglit na tumitig kay Lito. Tila may manipis na suso ng singaw ng tubig sa mga mata ng fox, at tila may iyak na siya. I see. Hindi na ako maninigarilyo. Pinaikot ni Lainey ang kanyang mga labi, na tila isang babaeng nakasalang. Nang makita ang eksenang ito, ang lahat ay natigilan, na para bang nataman sila ng bolt mula sa asul. Ano ang nangyayari?
Akala niya ay malalagay sa gulo ang batang ito. Bakit parang spoiled na bata sa harap niya ang kadalasang mapang-akit at maaliwalas na si Lainey? Isa pa, ordinaryo ang itsura ng binatang ito. Hindi siya mayaman o makapangyarihan, ngunit isang ordinaryong tao. Ang pinakamahalagang bagay ay wala pa rin siyang pakialam kay Sister Lainey. Kung ibang lalaki, gusto niyang hawakan si Sister Lainey sa kanyang mga kamay. Sa isang iglap, hindi mabilang na pares ng mga mata ang tumitig kay Lito na parang lumilipad na kutsilyo. May inggit, selos, puot, at kuryosidad. At ang pinakanagulat ay sina Lance at Roger. Ang mukha ni Lance ay sobrang pangit, na para bang nakalunok ng langaw ng buhay. Si Roger ay natural na hindi mas mahusay. Imposible. Ito ay imposible. Paano nalaman ng tauunan na ito si Lainey? Gayunpaman, ang malabakal na katotohanan ay nasa harapan niya, kaya hindi ito maaaring maging mali.